noong kapistahan sa Santa Maria Magdalena ay nabanggit ko na kapag linggo ng muling pagkabuhay ay meron tayong apat na Maria. Si Maria Magdalena, si Maria ng Cleopas, yung ating pinoprosesyon na hindi o sa lahat, si Mahal na Birhen Maria, at sino yung kaapat? Sino yung kaapat? Si Maria Salome. Sino si Maria Salome? Meron bang nakakaalam sa inyo rito? Yung may walis. Pero sino siya? Hindi nyo alam. Nanay ni Santiago. Dapat nandito rin yung si Maria Salome. No? So, sayon mo sa ang tawagin natin tradisyon ng simbahan, si Maria Salome, yung nasa Ebanghelyo natin ngayon, yung humingi kay Jesus na itong dalawang anak niya ay mapa sa kaliwa at mapa sa kanan. Bakit? Anong ugnayan nila kay Jesus? Bakit ang lakas ng loob ni Maria Salome? Walang nakakaalam. Pinsan. Sino ang pinsan? Si Maria at si Salome. Well, si Maria at saka si Salome, Maria ang Mahal na Birhen Maria at si Maria Salome ay magkapatid. No? Ang magpinsan ay si Jesus at si Juan Bautista at si Juan Evangelista at saka si Santiago. No? Yun po ay sa kinakailangan pa siguro natin yung medyo ako particular, no? Kinakailangan medyo pag-aaralan mabuti, no? Kasi hindi naman tayo biblical scholar, no? Pero napadaan lang sa ating pag-aaral, no? Ang magkapatid ay si Maria Salome at ang Mahal na Birhen Maria. Magpinsan sina Santiago at si Jesus, o si Santiago at saka si Juan Evangelista. So mga anak ni si Bileo, ang nanay nila ay si Maria Salome. Kaya sinasabi ni Maria Salome, kapag nasa Maria ka na, huwag mo naman kalimutan yung mga pinsan mo, no? Kasi, siyempre, no? Bahagi, tao, no? Yung Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, no? Pagkakataon na kung saan ay pamamaraan din para itulong na Jesus, no? Na pagsunod sa Kanya ay hindi ang pamantayan ng tao. Ngunit higit sa lahat, ang bahagi ng alin, ang pagkilos ng Diyos. At tayo nag-aanyaya, katulad ni Santiago, sangayon mo sa mga dalubhasa sa banal na kasulatan. Si Santiago ang first martyr of the apostles. Siya yung unang nagbuhis ng buhay sa 12 alagad ng ating Panginoong Jesus Cristo. Ang maliwanag na alin ay isinabuhay niya yung alin.
maging dakila ay dapat na maging lingkod. At sino magiging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. At ipinarintulad ito ni Jesus sa kanya na naparito hindi para maglingkod, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. So ito yung panyaya na ipinapamanig ng Umikapag ngayon. Siguro po ay makita natin yung plano ng Diyos. Ito yung pamamaraan ng pagkaplano ng Diyos. Produsin ito rin na yung mga isinisigaw ng tao. No? Ngayong panahon na ito na tinatawag na ho natin sunod-sunod na mga araw na pagbaha. Sabi nga ho natin, yung isa ko sa kalimitan, kasi bakit ba gusto ng tao na kuminsan mas madali daw magpahayag ng calamity, state of calamity. Kasi wala rin masyadong audit doon. Kaya parang mas gusto nila yung state of calamity, kaysa yung state of kaayusan, peace and order. Lalong-lalo na ngayon sa mga sistema na ginagasusan sa usapin na tinatawag natin safety ng ating mga tawagin na po natin ay programa laban sa tinatawag natin pagbaha. Pero yun, sabi nga, kung talagang ginagampanan natin yung ating tungkulin, yung panyaya na pinahayag ni Jesus, na wala sa posisyon. Bahagi yun, kung narusin mo yung mga nasa posisyon na yan, ay makita na it is an opportunity, first and foremost, to serve. Kasi kung minsan yung iba'y ang posisyon ay ginagawa para sila ay magkamit ng kapangyarihan, kayamanan at katanyagan. Yung pamamaraan na pagpanipula sa tao, hindi para maglingkod. Pagkatusin mo, that is very tempting. Napakalakas na kapangyarihan ng mga may kapangyarihan. Kasi bahagi yun. At sana po ay may panalangin natin na hindi magamit ng mga may kapangyarihan. Ano magduro ng kapangyarihan? Maging yan may sa lipunan, sa kayamanan, finansyal, politikal, o kahit nasa spiritual, ay nawa may dulong natin sa harapan ng Panginoon na ang mga tao niyan ay nawa ay magkaroon ng tunay na pagpili na magamit nila yung kanilang kapangyarihan para sa ikaluwa
kaluwalhati ng Diyos. At para nawa sa ating lahat, nawa ay matulungan din natin na magamit ang maayos ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. At maiwasan natin na itong kapangyarihan na ito ay masayang at hindi naging tungo sa misyon na ipinahayag sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Ay ito po, ay dalala natin at isa naman itulong natin ay ito. Santo na nawa ay naghandog ng kanyang sariling buhay. Hindi kanyang kansin na buhay. Ngunit yung gawa ng kanyang pagpili na itong buhay na ito ay may alay para sa kaligtasan ng sangkatauhan, alam-alam